What's good guys? Alam nyo itong flex box and share ko lang yung mga kailangan nyo talagang I think importante matutunan para makakuha ng responsive web, and hindi ko dadaanan lahat kasi alam ko kaya nyo naman magdig deep doon, pero i-share ko lang yung natulong sa amin and nakatulong sa akin, especially nag-aaral ako ng flex box. And yun nga, ginagamit tong flex box para sa paggawa ng responsive web, 'di ba? Alam naman natin 'yon. And eto, isa sa pinaka-idea nun, papansin nyo, pag in-adjust natin tong container width, maganda tignan, 'di ba? Habang lumiliit, maganda tignan yung name, yung input. Hindi siya sabog-sabog. Unlike pag wala tayong flex box, pag pinaba natin yung width, kung saan napupunta yung button, kung saan napupunta to. Ayun yung isang idea kung ba't ginawa yung flexbox o may ginawa yung div, para matulungan yung mga programmers na malesen yung paggamit ng media query, or if mag-media query sila, mas madadalian sila kasi nga may tinatawag tayong flex. Ano nga ba yung flex? Dito, papansin nyo sa website, pag pinindot natin to, display flex daw, bang, yung hello to the world, humilera pa kanyan. Pag black naman, ganyan lang siya. Tatry natin display black. Tingnan natin yung mangyari doon sa output. Tama, parehas na nasa website. Pag din-display flex natin, pag nag-display flex na tayo, naging ganda, nag-hello world. 'Di ba? Bakit? Ano nga bang magic doon? Kasi may tinatawag tayong, eto nga, may tinatawag tayong row tsaka column. Isipin nyo, pag nag-ano tayo, sa flexbox kasi, yung may tinatawag tayo primary axis kung saan naka-inline yung mga natin, mga divs natin. Ayan. Dito, sa primary axis, pag nag-display flex tayo, matik, yung primary axis natin on row. Kaya napansin nyo, humilera. Sipin nyo, pag yung primary axis natin row, sipin nyo yung trend, di ba? Di ba yung trend, isang straight line lang. Hindi naman yan umaakyat, hindi naman pumunta lang. Isang straight line lang yung trend. So, dire-diretso lang yung trend, pa-row. Pag sinabi naman column, hagdan nyo isipin nyo, paakyat o pababa. So, yun, mamaya itataal pa natin yan. So, dito pala, ayan, nagdagdag na naman tayo ng flex direction, di ba? Flex direction, ganun din. Pag nagdagdag tayo ng flex direction, row. Ayan, parehas lang. Pero pag kinolom natin yan, naging hagdan yung primary axis natin. Di ba? Sinabi natin analogy. Pahagdan na siya, guys. Ayun pahagdan na, di ba? Ang lupit. Pero pag binalik natin pa trend, pa row, pa trend uli yan. Dire-diretso, kabit-kabit uli sila. Ganun yun, okay? So, paano ba yan? Gumagawa din naman ng divs, pero parang hindi ko na-control tong apat na to. Siguro, hindi ka naglagay ng pinaka-mother div. Kung baka ang idea kasi, ito yung mother box. Or pwede, isipin nyo lang, malaking box. Tapos sa loob ng malaking box, meron pa doon maliliit na mystery package box. Kung para Lazada, Shopee, di ba? Ito yung mga box na yon. Ito yung mga maliliit na box mo. Kung baka, if gusto mo ng gumawa ng section, kunyari, mag-analyze tayo ng website. Hanap tayo ng website. Ito yung kay Andro. Dito, naisip ni Andro, ay gagawa ako ng 4 na box. Pero sa 4 na box, kinulong niya yun sa isang malaking box. Makikita nyo, papalayin ko to. Makikita nyo hanapin natin. Sa malaking box ni Andro na to, sa 4 na box na yan, kinulong yan ni Andro dito. Sa div goals niya. Yung pangalan ng malaking box niya is div goals. Tapos sa loob ng div goals, andun yung mga maliliit niyang goals, diba? Ayan, kinulong niya. So,
ayun pala yung iisipin nyo. Pag gusto nyo gumawa ng layout, halimbawa, dito nga, hanap tayo ng web layout. May nakita ako kanina guys. Okay, web layout. Ano bang pwede? No? Tignan nyo guys ha. Sabi dito ng designer, nakaisip siya ng 6 na box. Sa loob, para ma-manipulate mo yung 6 na box, kailangan ikulong mo yan sa isang malaking box. So, ito, para ma-manipulate ko tong 5 box na to, kinulong ko siya sa isang box, guys. Tapos, para makita nyo yun, pwede kayo muna maglagay ng border. Tignan nyo paano siya inulong, ha. Ayan, ito yung pangkulong ko, diba? Yung malaking box ko. And, ganon. Kung may naisip kayo sa isip nyo na, ay, ganitong layout, gusto ko 3 box. So, para manipulate mo yung 3 yun, pwede mo siya ikulong, katulad ng ginawa ni Andrew dito. Mostly, ganun yung ginagawa ng aramihan, guys, eh. Hanap pa tayo iba. Dito sa testimonials niya. Ayan. Kinulong niya din, di ba? Sa malaking testimonial box. Ang pangalan, guide testimonial. So, nuggets nyo, inuulong niya yung mga box para manipulate niya. Okay. So, paano naman yan? Yung mga may space. Post na, paano yung mga may space? Ang galing. Tapos, pag ginaganyan mo, nag-a-align. Okay, doon na nga tayo. Balik tayo dito sa website natin. So, alam nyo na yan, di ba? Flex direction. Isipin nyo pag row trend. Tapos, isipin nyo pag column, hagdan. Okay, bumababa, tumataas yung ano nyo. Pag trend, umaabante, umaatras. Okay, pag row, umaabante, umaatras yung mga dibs nyo. Okay. So, dahil nga dyan, ito yung primary axis natin. Pag row, isipin nyo, trend, umaabante, umaatras. Pag column naman, bumababa, umaakyat. Okay? Okay, so ito na. Paano yung sinasabi na space? Sinabi ni Andrew, ang kagaling, parang naka-space. Dito pong pasok in justify content. Okay? Justify content. Try natin na. Justify content. Center. Ano mangyayari dyan? Justify content, center. Gumit na yung try natin. Saan yun? Hindi siya umit na kasi may certain na width yung ano natin eh. Yung ano natin, itong container natin. Naka-fix. Naka-adjust siya, naka-flex tayo. Pero pag dito, flex direction row, ganyan. Naka-row siya, di ba? Pero pag pinlex end natin, yung try natin, pupunta sa dulo ng primary axis natin. Tatry nga natin. Try ko lang kasi alam ko sa sa mga box. With ayan. 'Di ba? Umano siya. Pumunta siya doon. Pinalit ko yung pumunta sa duluan natin. Masyado malayo sa yung box natin kaya medyo Ayan, pumunta siya doon. Wait lang, na-RM kasi tayo. Tanggalin muna natin itong font size. Palitin natin. Ganyan lang, 20x. Hello, world guy. Lumiit. Paano naman pag space around? Dinistribute niya yung item ng may ng may margin sa left and right. Margin left and right yan. Kada dibs, binibigyan niya ng margin left and right. Pag space around. Siniyang justify content space around. Yan. Pag naman, space evenly, ni-utilize niyo yung mga space ng even. Magkakapantay, maganda tignan sa mata. Pero alam ko may exact na explanation doon. Ba't ganun yung guys ha? Pero para sa akin, ganun ko siya naiintindihan. Ayan. Pag in-inspect natin yan, ini-even niya yan. Hindi pa tayo kasi na-flex wrap, kaya ganun. Mamaya. Ayan. Tas pag naman, space around, flex and yan. Baka isipin nyo pag justify content, ito kung saan na-position yung trend namin. Kung saan na-position yung tip ng pahilera, patrend. Ayan o. Diba? Okay. Dito naman tayo sa align items. Dito naman magde-design ng hagdan mo.
kung baka yung hagdan naman i-design mo. Diba? Justify content natin, flex start. Kinombon natin yan guys. Diba? Naka-space evenly, tas flex start. Pag ganyan, meron din tayo center. Anong nangyari? Diba na center yung mga natin? Napunta sa gitna ng hagdan. Imagine nyo Okay. Justify item, center. Tingnan natin ano mangyari dito. Flex start muna pala natin to. Alam mo, hindi ko makakaiba dito kasi nga magkakaiba yung height na ginamit ko sa aking box. Height lang natin, try ko. Wait lang Pero ganito yung idea niya. Diba pagka flex direction low, flex start. Wait lang. Papalakihin natin to. Yan. Ba't hindi natin mapalaki guys? Kasi Phoenix natin yung height ng ano natin ng pinakamalaking box natin Hindi yan mag-e-expand pag ganyan. So pag ganyan, lalagay tayo dito ng height. Gawin natin 500 px. Duck adjust, diba? Magic. Lumaki yung box natin. Kung kano, depende din sa gagalawan ng mga maliliit na box mo. Yun laki sa laki ng box mo guys, diba? Bawal ka naman magdagdag ng maraming items sa maliit na box. Kaya hindi siya makagalaw, hindi ma-apply yung yung mga elements mo. Kaya yun, tandaan nyo lagi na ba't hindi gumagalaw yung mga maliliit na boxes ko, hindi gumagalaw to. Maybe sa size yan ng mo, ng pina-root ng mother box mo, yung pinaglalagyan ng container. So yan, diba? Nauwa natin. So pag ginawa naman natin tong ano yung sabi doon? Ginawa naman natin to flex end. Yung hagdan natin, makakababa na siya. Yung mga divs natin, makakababa na. Ayan, nakababa na yung natin, diba? Pag gusto naman natin ang paangat, stretch. Ito, ni-utilize na yung buong hagdan. Kumbaga, humaba yung legs ng mga divs nyo. Stretch. Ano yung BS code ko? Stretch. Yan, humaba yan natin, di ba? Yun. Tapos pagka naman start, pupunta lang siya doon. Liliit yan. Tignan nyo, liliit tong mga Kasi sagad na yan natin Sinagad natin yung natin dito, kaya napansin nyo hindi humaba. Yung max height lang niya is 7. Sa dito naman, flex start, tignan, liliit yan Yon, di lumiit. Ayan. Pag center natin at gigitna yan. Ayan. Siya gamitin. Pag justify content, ang pinapakailaman nyo dyan, yung style ng nyo, ang primary axis nyo dyan is yung trend. Okay? Justify content, hinehilera nyo siya. Try nyo isipin nyo, yung try nyo hinehilera nyo. Pag align items, yung hagdan, pataas, pababa. Ayan nakakita tayo ng combination ng layout, di ba? Papansin nyo. Okay? Tapos to, yung diagram, pwede nyo aralin dyan. And, feeling ko, ayun lang, ito, napakagandang neto. Ito, pag justify, hagdan, di ba? Siyempre, matik, yan, align items. Papansin nyo. Align items. Ayun Kasi pinapailaman mo lang, pataas, baba lang yan Align items. Ito. Justify content. Kasi trend yan, parang fishball yan, ganyan. Ganyan. And, para mas maintindihan nyo pa, ayun, pwede bumisit sa iba't ibang website. Tapos pag-aralin nyo, inspect element nyo, ito, paano ba ito ginawa ni Andrew? Ayan. Sa loob ng gallery, may manliit dyan na image, diba? Pinasok ni Andrew. Tapos to, analyze natin. Nag-display flex siya. Tapos sumunod, ginastify content niya. Pinagalaw niya yung mga item niya ng ng ganun nga. Pa-trend. Tapos dito, align items. Pinahagdan. Flex wrap. Ito na sa flex wrap, para nag-a-adjust yung nyo. Kino-compact niya.
Habang lumiliit, inaano niya, pinapapunta niya sa baba yung ibang dibs nyo. Ma-flex wrap kayo. Pero hindi sila lahat ng time. Yan, aral nyo din yon. Tapos, pwede din tayong gumamit nito. Ito pala guys advisable lang to pag kukuha ng information sa layout. Pwede yung gumamit ng CSS Flexbox Container Generator. Pero kailangan maintindihan nyo muna yung tool nun. Height natin 500, set ako 250. May tatlo tayo, di ba? Margin yan, gawin natin 10. O, nag-adjust siya. Wrap, meaning na wrap, di ba, na-explain ko na para ina-adjust niyo yung content habang lumilit yung website mo. Ayun pupunta sa baba, di ba? Kasi naka-wrap yan. Okay? Gusto ko, igit na to. Siyempre, flex direction, row na, center, tapos, kung paano yung angat ng natin. Sa align items, diba sabi ko, yung hagdan, center din natin. Napunta sa gitna. Ayun na, tapos di-generate nyo yung code. Copy nyo to. Pwede nyo bakuin, tapos lalaroin nyo lang siya dito, guys. Okay? So, ayun lang naman yung mga tingin kong makakatulong sa inyo. Sana may naiintindihan kayo doon. And, yan, thank you.